Alam mo ba na minsan, hindi kakulangan ng pera o oportunidad ang pumipigil sa ating pagyaman, kundi ang mga maling paniniwala na nakatanim sa isip natin. Tama ka, may mga kaisipan tayong dala mula pagkabata o gawin na nakasanayan na siya mismong humahadlang sa ating pag-asenso. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 paniniwala na humahadlang sa pagyaman. Kung gusto mong mabago ang iyong pananaw sa pera at makahanap ng mas magandang landas tungo sa pag-asenso, siguraduhin mong tapusin mo ang video na ito. Una, sapat na ang may trabaho, basta may sweldo. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwala na ang tanging paraan para umasenso ay magkaroon ng matatag na trabaho. Wala namang masama dito, pero kung isipin, kung ang tanging inaasahan natin ay sweldo kada kinsenas o katapusan, limitado ang ating kita. Ang trabaho ay importante, pero kung wala kang ibang pinagkukunan ng income tulad ng investments, negosyo, o ibang pagkakakitaan, mananatili kang nakadepende lang sa oras na ibinibigay mo sa kumpanya. Tandaan, ang yaman ay mas mabilis na bubuo kapag natututo kang kumita, kahit hindi ka aktibong nagtatrabaho buong araw, buong linggo, buong taon. Ito ang tinatawag na passive income. Ikalawa, masama ang pera, ugat ito ng kasamaan. Ilang beses mo na bang narinig ang kasabihang money is the root of all evil? Ang totoo, hindi pera ang masama, kundi ang maling paggamit dito. Kung iniisip mo na masama ang pera, madalas mo itong tinatanggihan o hindi mo ito binibigyang halaga. Kapag negatibo ang pananaw mo sa pera, parang sinasarhan mo rin ang sarili mo sa mga oportunidad na magdadala ng mas malaking kita. Ang pera ay simpleng kasangkapan. Maaari itong magdulot ng kasamaan kung gagamitin sa mali, pero maaari rin itong magdulot ng kabutihan kung gagamitin sa tama, tulad ng pagtulong sa pamilya, pagbibigay donasyon, at pagbibigay ng magandang kinabukasan. Ikatlo, hindi ako magaling sa pera, kaya hindi ako yayaman. Maraming tao ang naniniwala na dahil hindi sila magaling sa math, o dahil hindi nila alam ang tungkol sa investments, ay hindi na sila pwedeng yumaman. Ang totoo, ang pagyaman ay hindi nakabase sa talino lang. Mas nakabase ito sa disiplina, tamang mindset, at willingness matuto. May mga milyonaryo at negosyante na hindi naman nagtapos sa kolehiyo, pero natuto silang mag-manage ng kanilang kita at mag-invest ng tama. Kapag sinabi mo sa sarili mong, hindi ko kaya, tinatanggal mo ang posibilidad na matutunan ito. Pero kung sasabihin mong, kaya ko itong matutunan, mas binubuksan mo ang pintuan para sa kaalaman at oportunidad. Ika-4, kapag nagkaroon ako ng pera, kailangan ko itong gastusin agad. Ito ang tinatawag na instant gratification. Kapag nagkapera, gastos agad, gadget, damit, o kung ano-ano. Ang problema dito, hindi natututo ang tao mag-ipon at magpalago ng pera. Kung ang mindset mo ay gastos agad, lagi kang maubusan kahit gaano pa kalaki ang kinikita mo. May mga tao na malaki ang sahod pero wala pa ring ipon kasi nauuna ang lifestyle kaysa disiplina. Tandaan, hindi masama ang mag-reward sa sarili, pero dapat marunong kang magplano. Ang maliit na ipon ngayon, kapag pinagsama-sama at in-invest, maaaring maging milyon sa hinaharap. Ika-5, kapag yumaman ako, baka mawalan ako ng tunay na kaibigan o pagmamahal ng tao. Ito naman ang paniniwala na kapag umasenso ka, iiwan ka ng mga taong malapit sa iyo, o baka magkaroon ng inggit at masira ang relasyon. Dahil sa takot na ito, maraming tao ang hindi pinipili ang pagyaman, at nananatili na lang sa sakto lang. Pero isipin mo, kung tunay ang mga kaibigan at mahal sa buhay mo, matutuwa sila sa pag-asenso mo. Ang mga taong naiiwan dahil sa inggit, sila talaga ang hindi para sa iyo. Ang totoong kaibigan ay susuporta, at baka nga ma-inspire pa sila na sumunod sa yapak mo. Hindi mo kailangang iwasan ang yaman para lang mapanatili ang relasyon. Mas maganda kung gagamitin mo ang yaman mo para mas makapagbigay ng oras, tulong, at pagmamahal sa kanila. Kaya kung gusto mong magtagumpay at umasenso, kailangan mong baguhin muna ang pananaw mo sa pera. Tandaan, ang yaman ay nagsisimula sa tamang mindset bago pa man ito maging realidad sa buhay. Hindi sapat ang umasa lang sa trabaho. Pera ay hindi masama, ito ay kasangkapan. Lahat pwedeng matuto sa pera. Hindi dapat gumastos agad, dapat marunong mag-ipon at mag-invest. Huwag matakot na mawalan ng kaibigan, ang totoong tao ay mananatili. Kung nagustuhan mo ang video na ito at natutunan mo kung paano baguhin ang maling paniniwala tungkol sa pera, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang content tungkol sa pera, mindset, at pagyaman. Maraming salamat sa panonood at tandaan, ang pagbabago ng isip ang unang hakbang tungo sa pagbabago ng buhay.